Nagpakita ng matinding galit ang mga lider ng mundo laban sa rehimen ng Iran matapos ang pag-atake nito sa Israel na nadbanta sa pandaigdigang seguridad at nag-alerto sa mga gobyerno, merkado at usapang pangkapayapaan. Ngayong Lunes, ikawalo ng Hunyo 2026, inutusan ni Donald Trump ang Israel at Iran na itigil agad ang putukan habang nagbabala si Benjamin Netanyahu na titigil lang ang Israel sa pag-atake kung hihinto ang Tehran sa kanilang mga pag-atake. 12 lider ng mundo ang kumundena sa teroristang rehimen ng Iran dahil sa pagpapakawalan ng mga misil laban sa Israel na nagdulot ng takot sa mas malaking krisis sa gitnang silangan. Bakit malakas ang reaksyon ng maraming lider? Paano nakialam si Trump at iba pang lider ng mundo para pigilan ang lumalalang sitwasyon? Ano ang mga konkretong hakbang na magagawa nila? Ikwento ko lahat yan sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagmula sa Iran ang pag-atake laban sa Israel at nagdulot ito ng internasyonal na reaksyon. Ayon sa embahador ng Israel sa Estados Unidos, si Yesiel, nagpakawala ang Tehran ng 11 ballistic missiles laban sa teritoryo ng Israel para sa Israel. Hindi ito basta ingay sa diplomasya o maliit na pang-uudyok. Direktang aksyon nito ng rehimeng Iranian laban sa kaalyado ng Estados Unidos sa gitna ng umiinit na sitwasyon dahil sa mga pag-atake ng Hezbollah Lebanon, mga pasilidad militar at marupok na negosasyon. Pumasok si Trump na may malinaw na utos. Alam niyang sinusubukan ng Iran gawing pandaigdigang presyon ang pag-atake. Ayon sa Pangulong Amerikano, parehong nais ng Israel at Iran ng tigil putukan at kasalukuyang tinatapos ang negosasyon para sa kapayapaan. Nilinaw niyang tuloy ang blockade sa Iran hanggang may pinan na kasunduan. Simple lang ang paliwanag. Sumagot si Netanyahu sa paraang naiintindihan ng Tehran. Ayon sa punong ministro ng Israel, inatake nila ang rehimeng terorista sa Tehran na kontrol na ang apoy at nagbabalan na matinding tugon ang isasagot sa anumang bagong pag-atake ng Iran. Hindi umatras ang Israel dahil sa takot. Pinipigilan nila ang kanilang tugon dahil si Trump ay naglagay ng direktang presyon upang pigilan ang krisis na maging ganap na digmaan. Malinaw na sinabi ni Netanyahu na limitado ang pasensya at maaari magbayad ng mahal ang Iran sa susunod na atake. At ito si Yesiel later na napatibay ng Israel ay nagsimulang tumutok sa mga lugar ng paglulunsad ng surface missiles na ginagamit ng Iran. Sinisikap ng Israel wasakin ang estrukturang napapahintulot ng pag-atake. Pinuputol ang kakayahan ng rehimen bago makapagpalipad ng bagong missile. Target ang makinyaryang ginagawang banta ng militar ang politikal na panatismo laban sa mga sibilyang Israeli. Nagpatupad na ng parusa ang European Union laban sa mga Iranian na sangkot sa paghihigpit ng trapiko sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Kaja Kallas, ang pinuno ng diplomasya ng Europa, na hindi katanggap-tanggap ang mga aksyon ng Iran. Pinarusahan ng Brussels ang 2 Iranian at isang unit ng Navy na Revolutionary Guard. Dito ramdam ng rehimeng Iranian ang epekto ng paglala ng sitwasyon. Kapag nagbanta ang Tehran sa dagat, natatakot ang kalakalan, enerhiya at seguridad, kaya't hindi lang militar kundi pati ekonomiko ang tugon. Nagtaas ng alerto ang United Kingdom dahil sa epekto ng krisis kahit malayo sa gitnang silangan. Hiniling ni Keir Starmer ang agarang tigil putukan at sinabing ang labanan ay may epekto sa buong mundo, pati United Kingdom. Hiniling ni Yvette Cooper ang agarang pagbaba ng tensyon at sinabi na walang may interes sa panibagong labanan ng Iran at Israel. Ipinakita ng Britanya na ang pag-atake ng Iran ay hindi lang regional, kinundena ng Espanya ang pagbagsak ng tigil putukan at sinabi ni Jose Manuel Alvarez na ang pagbabalik sa karahasan ay magdudulot ng higit pang pagdurusa. Sumang-ayon din ang Canada at binigyan diin ni Anita Nandi na diplomasya ang susi sa pangmatagalang kapayapaan, katatagan ng reyon at pandaigdigang seguridad. Napilitan rin tumugon ang mga pamahalaan kahit maingat silang magsalita dahil inihayag ng pag-atake ng Iran ang hindi komportableng katotohanan. Kahit ang mga pamahalaan ay nasa hangganan at pagkatapos ay umaasa na ang mundo ang mapapakalma sa iba. Sinubukan ng Qatar maging tagapamagitan at sumuporta sa mga pagsisikap pigilan ang paglala at maghanap ng mas malawak na kasunduan sa reyon. Nanawagan si Punong Ministro Shehbaz Sharif ng Pakistan ng pagpigil at nagbabala ng bagong alon ng karahasan ay maaring magdulot ng matinding kahihinatnan. Alam na ng mga pamahalaang gustong makipagdialogo na ang Iran ay naglalaro sa panganib.
Prioridad ang pagpigil dahil bawat inilunsad na misil ay nagdadagdag ng pangalib ng pagkakamali, ganting salakay at bagong pag-atake. Nabigla rin ang merkado sa bantang mula sa Iran. Ang gasolina sa Estados Unidos ay naging bahagi rin ng pampulitikang presyon na may pambansang average na $4 at 16 na sentimo kada galon noong Lunes. Pinapakita kung bakit naging global na banta ang krisis. Hindi lang sa mga radar ng militar ang epekto ng pag-atake. Hindi lang sa military radar nangyayari ang pag-atake. Apektado rin ang bulsa at transportasyon. Sinubukan ng rehime ng Iran magpakitang gilas bilang puwersa pero nauwi ito sa pader ng pagtutol laban sa kanila. Hiniling ng Trump regime ang tigil putukan pero di inalis ang blockade. Nagpigil si Netanyahu ngunit di isinuko ang karapatang gumanti. Kinondena ni Leiter ang 11 balistikong misil ginawang parusa sa Europa. Ni Kaja Kajakalas ang banta. Nagbabala sina Kajakalas, Starmer at Cooper sa epekto nito sa mundo. Nagbabala sina Al-Albaris, Anandi, Qatar at Pakistan. Nagmadali silang pigilan ang pagsabog bago pahilahin ng rehime ng Iran ang rehiyon sa mas malaking krisis. Nasa Teheran na ang susunod na hakbang. Kung papayag ang rehimen sa pagpigil, itutulak ni Trump ang pinal na negosasyon at pananatilihin ang presyon hanggang sa tunay na kasunduan. Nagbabala ang Israel na gagamit ng buong lakas kung may bagong atake, habang binanggit ng European Union ang posibleng dagdag na parusa. Hindi naging biktima ang Iran sa insidenteng ito. Lumabas ito bilang tagapagbanta, sentro ng presyon at ang rehime na naglagay sa mga lider ng mundo sa alerto matapos atakihin ang Israel. Bukas pa rin ang krisis dahil nakasalalay ang tigil putukan sa asal, hindi sa salita. Ako si Milson Alves, global, internacionalista, at layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. Ay like mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel at sa dulo, tingnan mo ang mga komento para mas lalo ka magustuhan ang channel na ito. Para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.